Pari ka na makalaya. Makalaya? Sa pamamagitan ng pagpapatawad? Hindi kalayaan para sa akin ang ako'y kawaan. Ang tumanggap ng kapatawaran ay nangangahulugang ng pag-amin ko sa pagkakasalang hindi ko ginawa at hindi maaaring makalinisan na dumihan kong pangalan. Tinatanggihan mo ang pagmamagandang loob ng ating Pangulo? Mas gusto ko pang makipagsapalaran sa Korte Suprema. Dinaramdam ko kung hindi mo naibigan ang mga pagsisikap kong ginawa. Gayunpaman, pinupuri ko ang iyong kagitingan. Diyan na kayo. Muy bien, hijo. Muy bien. Ako po'y buong puso nagpapasalamat sa mga kinaukulan sa pagkakataong ipinagkaloob nila sa akin upang may pagtanggol ko ang aking sarili. 10 ng aking mga kanak sa isang pagkakasalang kailanman ay hindi namin ginawa at kailanman ay hindi namin maring gawin. Muling nabuhay sa akin ang diwa ng demokrasya ng isang malayang mamamayan, ng isang malayang bansa, ay maring umasa sa katarungan ng batas, sa makatuwid. Bilang isang malayang mamamayan ng isang malayang bansa, ay buong aking paniniwala na ang hukumang unang dulugan ng aming lalawigan ay nagkamali sa kanyang hatol sa akin, na ako ay napagbintangan na pumatay sa napaslang Diputado Julio Nalundasan. At tinitiyak ko rin na kung malalaman lamang ng hukumang ito ang buong katotohanan, ay mapagtitibay ng walang alinlangan ang aking pagkawalang sala. Ito ang dahilan, kagalang-galang na hukom, kung bakit ko tinanggihan ang pagpapatawad na pinagkakaloob sa akin ng ating Pangulo. Ang pagtanggap ng kapatawaran ay nangangahulugan ng pag-amin sa krimen na ibinibintang nila sa akin at ito'y hindi ko mapapayagan. Sa pamamagitan ng mga kasulatan at mga dokumentong ito, kagalang-galang na upo, ay pinasisinungalingan ko ang salaysay ng saksing si Calixto Aguinaldo na siya'y bahagi at nakakita sa aming pagtatangka ng mga panahong siya'y nasa kanyang sariling bayan, 300 milyang layo. Opo, kagalang-galang na hukom, 300 milyang layo sa pinangyarihan ng krimen. Pinasisinungalingan ko rin ang sinasabi nilang sa hangad ng aking ama makapagiganti sa nasawi ay inilagay ang baril sa aking kamay at inutusan akong maging kriminal. Hindi ganyan ang pagkatao ng aking ama. Simula pa lang ako'y magkamala, ay nakilala ko ng aking ama bilang tagapagturo ng kabutihan, hindi ng kasamaan. Siya'y nagtutuwid sa naliligaw ng landas, hindi naglilikuran ng gabi.
Ang aking amay tagapagbuo ng kinabukasan ng kanyang mga anak. Hindi tagawasak ng kanilang ina. Inaako niya ang anumang pabigat sa balikat ng kanyang anak. Hindi nagpapataw ng anumang pabigat. Sa paghahangad nilang ako'y mapasok sa bilangguan, ay pinipilit nila na ang sandatang ginamit ko ay rifle calibre 22. Ibig nilang ipahiwatig na ang isa sa mga rifling ginagamit sa pagsasanay sa eskwelahang aking pinapasukan ay kinuha ko at ginamit ko sa pagpatay. Nasaan ang sandata? Nasaan ang sandata kagalang-galang na hukom na kanilang sinasabi na bilang katibayan sa hukumang ito na ginamit ko sa pagpatay? Bakit kailanman ang mga sandata na ari ng Universidad ng Pilipinas ay hindi nagkulang? Nasaan ang mga patunay ng mga eksperto balistiko? At bakit kailanman ay hindi sila nakapagharap ng katibayan sa hukumang ito kung ano ang uling sandata ang ginamit ko sa pagpatay? Naalala ko pa nang minsan sinabi ng aming profesor, ang batas ay likha lamang ng tao. Kaya't malimit may kamalian. May panganib na ang kriminal ay napapawalang sala. At ang mga walang kasalanan ay napaparusa. Ito sa aking paniniwala ang dahilan kung bakit itinatag ang Korte Suprema upang ipagtanggol ang diwa ng katwiran, upang pangalagaan ang karapatan ng bawat mamamayan, upang maituwid ang anumang pagkakamali ng mababang hukuman. Ito ang dahilang kagalang-galang na hukum kung bakit ako naririto ngayon, kung bakit ako nagsusumamo sa inyo, sapagkat ako'y umaasa, sapagkat ako'y nananalig na ang batas ay sandata sa paghanap ng katotohanan at ang hukuman ay sanktuaryo ng mga walang kasalanan. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri sa mga pangyayaring may kinalaman sa kasong ito, at pagkatapos timbangin ang mga ebidensyang iniharap na magkabilang panig, napatunayan ang mga sumusunod ng lahat ng bumubuo ng lupon na wala ni isamang pagtutol. Na ang mga pahayag at salaysay ng saksing si Calixto Aguinaldo ay lihis sa katotohanan at pawang kasinungalingan. Na ang binanggit na pagpupulong ng mga Marcos upang balakin ang pagpatay sa nasawing kinatawan at ang ibinibintang na pag-uutos ng ama ng nasa sakdal sa sarili niyang anak na pumatay ay walang sapat na batayan at hindi kapani-paniwalang magagawa yon ng isang ama. At sa dahilang ang lahat ng ebidensya na iniharap ng panig ng pag-uusig ay mababaw na pagbibintang at walang matibay na saligan, pinagtitibay ng hukumang ito na ang nasa sakdal na si Ferdinand Marcos at ang kaanak ay walang sala at pinalalaya sa pag-iingat ng batas. Thank you. Pasalamatan mo yung sarili at ang katalinuhang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos na siya mong naging sandata laban sa kasinungalingan. Kalimutan mo ang lahat ng puot, hirap na iyong dinanas at harapin mo ang darating na araw na walang anumang nangyari. Inaasahan kong ang tagumpay mong ito ay siyang magiging magandang simula ng isang magandang kinabukasan.
Inay. Malaya na ako, Inay. Sa wakas ay nagtagumpay din ang katotohanan. Anak ko, dininig din ng Diyos ang aking mga dalangin, anak. Magpasalamat tayo sa Kanya. Sigaw! Sigaw! Ito yung nasama! Grandfather, Japanese also. Lugan! Japanese. Well, ano? Lugan minit! Gamit ako natin! Samakloy mo na! Tumadachi. Lucy! Jim! Gato. Hindi. Inay, paano hindi mo naman narito? Ilang araw na kitang binabantayan sa pintuan ng iyong kulungan. Pero hindi kita makita. At ang mga pagkain pinapadala ko naman sa iyo hindi makarating. Kaya naisipan kong suhulan ng isang sarhento ng hapon upang dito ka magdino. Anak, kailangan makapagpahinga at kumain. Ito, sinalang kita ng paborito mong ulam. Anak ko. Pero inay, baka yung mga gwardya eh. Huwag ka mag-alala, anak. At nagkaintindihan na kami. Halika. Kumusta ang mga kapatid? Ang kita, Inay. Wala akong balita, anak, sa ama mo. Si Elizabeth ay nag-asawa.